Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Mahigit 1,300 recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President walang birth record ayon sa Philippine Statistics Authority. Compassionate visit kay Mary Jane Veloso ng kanyang mga kaanak, hindi itutuloy ayon sa kanyang legal counsel. At Bureau of Immigration naghahanda na para sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Walang birth record sa Philippine Statistics Authority ang nasa 1,322 recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Mahigit kalahati ito ng kulang 2,000 tumanggap ng kontrobersyal na pondo mula 2022 hanggang 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tumindi ang hinala ng House Committee on Good Government and Public Accountability na fictitious o gawa-gawa lamang ang karamihan sa pangalang nakalagay bilang recipients o tumanggap ng 500 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2023. Ito ay matapos i-verify ng Philippine Statistics Authority o PSA na sa 1,992 recipients ng kontrobersyal na pondo, 1,322 ang walang birth record. Iba pa ito sa ilang daang ding recipients ng nasa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino bilang kalihim ni VP Duterte noong 2023 kung saan natuklasang wala ring birth record ang isa sa mga tumanggap na nagngangalang Mary Grace Piatos. Nakadetalye ang resulta ng verification sa December 11 na sulat ng PSA para sa House panel. Bukod pa rito, mahigit kalahati rin sa mga sinasabing recipient ang walang record ng marriage o pag-aasawa, gayon din ng death o kamatayan. Giit ni House Panel Chairperson, Representative Joel Chua, kung hindi makita ang mga pangalang ito sa Civil Registry, malaki ang posibilidad na hindi nag-e-exist ang mga ito. Gayon din, maaaring gawa-gawa lamang ang mga resibo upang i-justify ang disbursement ng confidential funds. Ang tanong nito, saan napunta ang pera? Hindi lang din anya ito isang clerical error at maaaring may maling paggamit umano ng pondo. Bago ito, ipinahayag ni VP Duterte na hindi ito sumasagot sa mga tanong kaugnay ng disbursement ng confidential funds dahil may kinalaman ito sa national security at intelligence operations. Binigyang diin din itong sa Commission on Audit nagpapaliwanag ang kanyang tanggapan kaugnay ng issue at walang otoridad ang House of Representatives na questionin ang paggamit niya ng confidential funds. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabawasan ng 12 bilyong piso ang budget ng Department of Education para sa taong 2025. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang 10 bilyong piso rito ay gagamitin sana upang pondohan ng libu-libong computer at gadget na makatutulong naman sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Ipinahayag ni Education Secretary Sani Angara sa kanyang account sa social media platform na X ang kanyang pagkadismaya sa 10 bilyong pisong bawas sa budget ng Department of Education o DepEd na para sana sa computerization program nito sa 2025. Sa hiwalay naman niyang Instagram post, binigyang diin ni Secretary Angara ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa pondo para sa edukasyon. Ayon sa kalihim ng mga nakaraang taon, itinaas ng Kongreso ang proposed budget ng Pangulo para sa DepEd at edukasyon. Ngunit ngayon nakakalungkot dahil hindi na aniya ito mauulit sa susunod na taon. Noong nakaraang linggo, inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 6.352 trillion pesos 2025 General Appropriations Bill. Kasama rito ang bawas na 12 bilyong piso mula sa DepEd at 30 bilyong piso mula sa Commission on Higher Education o CHED. Ikinadismaya ng kalihim ang 10 bilyong pisong bawas sa DepEd na orihinal na inilaang pondo para sa computerization program nito na layuning modernisahin ang proseso ng pagkatuto.
Bagamat mas mataas ang budget ng DepEd para sa 2025 kumpara noong 2024, ayon kay Secretary Angara, kulang pa rin ito para matugunan ang mga pangangailangan ng mga guro tulad ng pagkuha ng mga bagong guro at pagsasagawa ng mga pagtaas sa sahod alinsunod sa Salary Standardization Law. Ipinaliwanag niya na hindi pa rin ito sapat para sa mga serbisyo ng personnel services at ang pondo para sa mga bagong hires ay binawasan ng 1.5 billion pesos. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na matutuloy ang compassionate visit kay Mary Jane Veloso sa Indonesia ng mga kaanak at legal counsel nito. Ayon kay Attorney Edre Olalia, bagaman nanghihinayang sila, ay maligaya na rin sila dahil gumugulong na ang proseso ng pag-uwi ni Mary Jane. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nag-aanda na sana papunta ng Indonesia ang mga kaanak at legal counsel ni Mary Jane Veloso kahapon December 15 ayon sa abogado nitong si Attorney Edre Olalia. Ngunit nakatanggap ang mga ito ng abiso mula sa Department of Foreign Affairs o DFA na mula sa piitan nito sa Yogyakarta ay ililipat umano si Mary Jane sa Jakarta. Di umano ay ililipat na rin daw siya sa Jakarta sa araw na ito bilang bahagi daw ng processing preparatory sa pag-repatriate sa kanya sa Pilipinas. No? Pero wala pa rin taktang araw ang binibigay. Pero yun nga, sabi, wala kami aabutan doon sa preso sa Yogyakarta. Ang namin, ang plan namin, papuntang Yogyakarta lang eh. Dagdag pa ng legal counsel, sabik na silang makita si Mary Jane lalo't Disyembre pa ng nakaraang taon nang huli nila itong makita. Ngunit kung totooan niyang malilipat na siya sa Jakarta, ibig sabihin ay talagang gumugulong na ang proseso ng kanyang pag-uwi. Unang iglap, syempre ay nangihinayang pero sa kalaunan dahil nakikita naman nila yung pinaka-primerong importante, no? Ay maligaya yun ang statement nila, no? Na pauwi na rin talaga si Mary Jane kasi pinaprocess na nga yung transfer. Sa ngayon, maghihintay na lang anila sila sa opisyal na abiso o pahayag mula sa Indonesian o Philippine government para sa detalye ng pag-uwi ni Veloso sa bansa. Gayon din ang inaasang executive clemency na ibibigay sa kanya kung hindi man kagyat ay sa lalong madaling panahon. Ngunit binigyang diin ni Olalia na napakarami pang kababayan natin ang may katulad na sitwasyon kay Mary Jane Veloso na dapat agarang tulungan ng gobyerno. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng suporta si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa bagong implementing rules and regulations ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Ito ay matapos sabihin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na ang congestion rate ng Pilipinas ay umabot na sa 306%. Ayon sa kalihim, makatutulong ang single carpeta system para sa maayos na monitoring ng GCTA grants. Sa ilalim ng bagong IRR, pinahintulutan na ng Korte Suprema ang mga persons deprived of liberty o PDL na nahatulan ng heinous crimes na makinabang sa GCTA law. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo sa ating live feed. Makikita po natin sa right side ng screen na papunta ng monumento at gayon din sa left side ng ating screen na papunta naman ng Balintawak ay tuloy-tuloy naman po at maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX. At sa drone video na kuha ni Jimmy Codiniera sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Inaasahan ng Bureau of Immigration ang higit 110,000 travelers ngayong holiday season.
Mas malaki ang bilang na ito kumpara sa nakaraang taon at noong pre-pandemic levels. Para masiguro ang maayos na operasyon, nagdagdag na ng personal rapid response teams at mobile counters ang BI sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, hindi muna papayagang mag-leave ang mga frontline officers upang mapanatili ang buong deployment ngayong peak season. Nitong weekend, 2 insidente ng sunog ang naitala sa mga lungsod ng Navotas at Pasig, kung saan 6 ang naiulat na nasawi. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Fire Protection ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sunog. Narito ang report ni Benedict Samson. Bandang alas 7 ng umaga noong Sabado, nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay San Roque, Navotas City. Maga alas 8 naman ng umaga nang ideklarang fire out ang sunog. 5 ang naiulat na nasawi sa naturang insidente, kabilang dito ang isang ginang at 4 na menor de edad. Iniinalang nag-overheat na electric pan naman ang tinitignan dahilan ng sunog. Samantala, sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, isang sunog din ang sumiklab pasado alas 3 ng madaling araw nitong Linggo ng umaga. Umabot sa second alarm ang sunog kung saan tinatayang mahigit 20 tahanan ang natupok ng apoy. Bandang alas 6:30 ng umaga nang maapula ang sunog. Nasawi naman ng isang 11 anyos na menor de edad. Patuloy namang inaalam ang sanhi at halaga ng napinsalang ari-arian. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang linggo na lamang at nalalapit na ang holidays, subalit nananatili pa rin at patuloy ang pagtaas ng presyo ng karne, baboy at manok. Bumaba naman ng bahagya ang halaga ng ilang mga gulay. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo, live. Mia, good morning. Magkano na ba ang presyo ng bilihin dyan sa Balintawak Market? Yes, good morning Kuya. Good morning din kayo Celine. Ngayon nga ay narito tayo sa Balintawak Market kung saan nananatiling mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy at manok dito. Nauna nang sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na sa naging panayam noong Biyernes na 100 pesos lamang per kilo ang manok. Ngunit sa presyo ng manok ngayon, tumaas ito ng 30 pesos. Kung dati ay nasa 170, ngayon ay nasa 200 to 220 na ito per kilo. Sa karneng baboy naman na dati ay mabibili ng 280, ngayon ay nagre-range pa rin ito sa 300 to 400 pesos per kilo. Tumaas naman ang presyo ng ilang isda habang ang iba ay nananatili pa rin sa dati nitong presyo. Sa bangus, nagre-range pa rin ito ng 180 to 200 pesos per kilo. Ang tilapia na 180 pesos kada kilo, na nasa 170 hanggang 180 pesos kada. Ngayon naman ay sa pink salmon, nasa 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng pink salmon. Tumaas naman ng 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggo. Ang tuna naman na dating 330, ngayon ay 380 per kilo na. Sa presyo naman ng gulay silin, nagkaroon ng bahagyang pagbaba. Ilan nga sa mga ito ay ang repolyo na dati nasa 120 per kilo, ngayon ay bumaba ng 20 pesos. Sa talong naman na dating 200 per kilo ang halaga, ngayon ay nasa 120 na lang per kilo. Ang karot naman na dating 180 per kilo, ngayon ay nasa 160 per kilo na lamang. Sa Petchay na Tagalog naman, sa dating 145 pesos per kilo, ngayon ay mabibili na lamang sa halagang 120 pesos. Sa Petchay Baguio naman na dating 120 pesos, ay nasa 80 pesos na lamang per kilo. May ilan namang mga gulay na nanatili pa rin mataas gaya ng sining labuyo. Tumaas ito sa 600 pesos sa dating mabibili sa halagang 300 pesos. Sa patatas naman na ngayon ay 160 per kilo na dating 120 lamang. Tumaas din ang bawang na dati ay 150 pesos lamang na ngayon na mabibili na sa 170 pesos per kilo. Ayon sa ilang tindera, hindi stable ang halaga ngayon ng isda at gulay dahil posible pa rin ang pagbaba maging ang pagtaas nito ngayong holiday season. Samantala, ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na hindi dapat pang tumaas na ito, pero nananatiling nanawagan ito sa mga pamilihan na huwag na sanang magkaroon pa ng sobrang pagtaas ng mga bilihin
kundi iayon pa rin kung ano lamang ang nararamdaman. Yan muna ang update mula dito sa Celine. Balik sa inyo. Maraming salamat, Mia Alonzo, live mula sa Balintawak Market. Inaprubahan ng South Korean Parliament ang impeachment laban kay President Yoon Suk-yeol matapos ang kanyang kontrobersyal na martial law declaration noong December 3. Nagdulot ng krisis sa politika at panawagan ng pagbibitiw ang naging deklarasyon ni Yoon. Nakaharap din siya sa kasong kriminal kaugnay sa di umano'y insurrection. Hinirang naman bilang acting president si Prime Minister Han Duck-soo, isang veteranong technocrat na nangako ng katatagan sa gitna ng krisis. Nananatili si Han sa liderato habang hinihintay ang desisyon ng Constitutional Court at tuluyang maalis si Yoon at magkaroon ng snap election sa loob ng 60 araw. Ang impeachment ay naipasa sa tulong ng mga miyembro ng partido ni Yoon na sumanib sa oposisyon at nagbigay ng kinakailangang boto. Si Yoon ang ikalawang conservative leader ng South Korea na na-impeach kasunod ni Park Geun-hye noong 2017 sa kabila ng lahat nanindigan si Yoon na ipaglalaban ang kanyang pananatili sa pwesto. Matapos ang impeachment kay President Yoon Suk-yeol, nakipag-ugnayan si acting South Korean President Han Duck-soo kay US President Joe Biden upang tiyakin ang pagpapatuloy ng ugnayang pangdiplomasya at seguridad ng dalawang bansa. Ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Tiniyak ni Acting President Han Duck-soo na magpapatuloy ang foreign at security policies ng South Korea nang walang sagabal at patuloy nilang palalakasin ang alyansa ng US at South Korea. Nagpapasalamat si President Joe Biden kay Han at binigyang halaga ang pagiging matatag ng demokrasya at ang malakas na ugnayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din nila ang trilateral cooperation ng South Korea, US at Japan bilang tugon sa lumalalang banta mula sa North Korea. Nag-usap sa telepono ang dalawang leader sa loob ng 16 na minuto nitong Sabado. Ayon kay Han, ang lahat ng hakbang na gagawin ng gobyerno ay alinsunod sa konstitusyon at batas. Naging acting president si Prime Minister Han matapos ma-impeach si Yoon Suk-yeol nitong Sabado. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Inihayag ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na patuloy ang usapan ukol sa pagpapalawig ng visa-free entry program para sa mga Pilipinong bibisita sa Taiwan. Sa kasalukuyan, pinalawig ng Taiwan hanggang July 31, 2025 ang 14-day visa-free policy para sa mga Pilipino. Ayon kay MECO Chairperson Cheloy Velicaria Garafil, bukas din ang Taiwan para sa mga manggagawa at estudyanteng nais mag-aral ng libre sa kanilang bansa. %81 na ng mga residente sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon ang nailikas na sa mga evacuation center. Samantala, nagpatupad na ng checkpoint ang mga otoridad sa mga lugar na sakop ng danger zone. Ito ay upang hindi na makabalik pa ang mga residente sa kani-kanilang lugar. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Tuloy-tuloy pa rin ang forced evacuation ng mga otoridad sa mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer expanded danger zone ng Mount Kanlaon. Mayroon pa rin kasing mga individual na hindi pa rin lumilikas. Ayon sa datos ng Office of the Civil Defense Western Visayas, 81% na ng kanilang target population ang nailikas na. Kabilang dito ang mga nakatira sa Bagos City, La Carlota City, La Castellana at San Carlos City, habang marami pa rin ang mga hindi pa nakalikas sa Canlaon City. Nangako ang lokal na pamahalaan na target nilang mailikas sa mga natitira pa mga residente ngayong araw.
ang Negros Occidental may 100% na sa kinahanglan nilang i-evacuate ng affected population nga nag-i-star within the 6-kilometer expanded danger zone. Actually, nagsubra na because kadamo sa nag-preemptive evacuate. While ang nabili na lang natin sa Negros Oriental na side, namiming Canlaon City, ngayara na lang sila sa 61%. Kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon kaya posibleng sumabog ito ng mas malakas. Samantala, nagtayo na rin ang Tent City Water at Sanitation Facilities ang OCD sa La Carlota City. Ito ay para makapag-accommodate ng mas marami pang evacuees sakaling punuan na ang mga evacuation centers o sa mga magpapatupad ng preemptive evacuation dahil sa lahar flow. Ganon din ang mga water facilities, sanitation at iba pang pangangailangan ng mga ililikas. Nagsagawa naman ng psychosocial intervention DSWD sa mga bata na posibleng nagkatrauma dahil sa pagputok ng bulkan. Nagpatupad naman ang checkpoint ng Philippine National Police sa mga lugar na sakop ng Permanent Danger Zone. Ito ay para mapigilan ng mga residente na makauwi muna sa kanilang bahay. Ini-inspeksyon rin nila mga bahay para matiyak na lahat ay nakalikas na. Maliban sa mga tao, inilikas na rin ang mga alagang hayop tulad ng baka, kalabaw at kambing. Pinapayagan namang makauwi ang isang representative ng bawat pamilya pero mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. lamang. At dapat ay may access pa sila mula sa LGU o sa kanilang camp manager. Kahapon naman ay mayroong mud flow na naiulat sa bayan ng Moises Padilla. Reported incidents kita sang gamay na daludo sang lahar sa area sang Biak na Bato, sa La Castellana and sa Moises Padilla. Although natin ginadiscount ang possibility nga madugang pa ini considering aside sa thunderstorms naton, localized thunderstorms naton, may gina-expectar kita according sa pag-asa nga masulod nga low pressure area. Pinaghahandaan na rin ng mga otoridad ang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng lahar flow sa iba pang mga kalapit na lugar. Tulad ng Bagos City, La Carlota City, Pontevedra, Pulo Pandan, San Enrique, Valladolid, Binalbagan, Himamaylan City, Hinigaran, Isabela, La Castellana at Moises Padilla. Sa nakalipas na 24 na oras, 14 na volcanic earthquake ang naitala sa Mount Canlaon. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Win in sports, win for charity. Yan ang minsan pang ipinamalas ng isa sa mga pioneer team ng UNTV Cup at two-time champion Judiciary Mages sa kanilang katatapos lamang na outreach program. Naging memorable naman ang nasabing event sa mga kabataan at kanilang mga itinuturing na magulang. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dadis. Timeout muna pansamantala sa practice at hardcourt action sa UNTV Cup ang two-time champion Judiciary Mages. Ito ay dahil mayroon silang special na misyon bilang public servants. Ang magbigay pag-asa sa mga kabataan na nasa proseso ng pagbabagong buhay. Sila ang mga CCL o Children in Conflict with the Law, mga kabataan na nasangkot sa mga krimen at binibigyang pagkakataon na makapagsimulang muli sa pamamagitan ng Bahay Pag-asa sa Tanay Rizal. Ang Bahay Pag-asa po is 24 hours residential care facility po, catering po sa ating mga children in conflict with the law na nire-refer po sa amin ng mga courts po natin dito po sa Rizal. What I've read and what I've heard that the judiciary, in terms of access to justice, also tries to reach out to the communities to show that the judiciary cares. And I've seen that the Supreme Court through Honorable Associate Justice Arcemidas P. Marquez has been doing this basketball clinic in the communities. I've heard that he did this through his Magis team. Casually, I asked him if he was interested to do a basketball clinic. I'm very grateful and I'm very happy that it turned out to be a dream come true. And
And the good justice said yes. Ito yung yung annual outreach program ng Judiciary Magis. Nagpapasalamat nga tayo dahil naanyayahan tayo at nabigyan kami ng pagkakataon na again ibahagi ang aming nalalaman at yung mga blessings na natanggap namin the whole year, no. Tuwang-tuwa ang mga kabataan sa inihanda para sa kanila ng Judiciary Magis. Binigyan sila ng bagong basketball uniform at sapatos. Meron pang loot bag na naglalaman ng mga regalo. Karangalan po sa amin yun na bigyan po kami ng jersey at sapatos kasi bira lang po kami makatanggap ng sapatos pati jersey po Yun, parang masaya po para sa amin nakatanggap kami. Masaya. Kasi nag-effort pa sila para punta kami dito. Sa layo nito. Pati sa mga ganitong kalagayan namin, kami pa napili nilang puntahan. Bukod dyan, nagbahagi rin sa kanila ang Team Magis ng mga basketball skills. Mula sa basic drills at iba pang diskarte. At para malubos ang once-in-a-lifetime experience ng mga kabataan, nagkaroon sila ng pagkakataon na makalaro sa basketball ang UNTV Cup Pioneer at two-time champion Judiciary Magis. Tinuturuan natin sila mag-basketball, magkaroon ng pag-asa, no? At na akmang-akma naman sa kanilang bahay pag-asa, no, na huwag silang mawawalan ng pag-asa. Napaka-importante 'yon, na una-una hindi sila mawawalan ng pag-asa. Pangalawa, magkakaroon sila ng disiplina at saka focus sila sa gusto nilang gawin at gusto nilang marating. Simple as it may be, the beneficiaries may just be a few, probably about 26 of them. Changing the life of one kid means changing also the life of a family, and changing the life of a family for the better, of course, will benefit the community, and the community then the country, society. Lubos ang pagpapasalamat ng mga resident parent sa paglalaan ng panahon ng koponan ng Judiciary Magis para sa kanilang itinuturing na mga anak. Sa simpleng salita, napakasaya. Kasi sa pagkakataon gaya nito, no, na nasa bundok kami, yung aming center nasa bundok, na yung mga maituturing nating matataas na tao sa ating lipunan ay pumunta rito, no, para makasalamuha yung aming mga anak. Malaking tulong po yun para ma-boost din po yung confidence po ng mga bata, and to look forward po din doon sa mga kuya po na pumunta po dito na masabi po nila na ay gusto ko din pong maging ganyan. Karanasan na babaunin ng mga kabataan sa kanilang pagbabago, sa paghubog ng mga pangarap sa buhay at sa mahigpit pang pagkapit sa panibagong pag-asa na ibinigay sa kanila. Thank you po. Kasi sa mga sitwasyon namin nga po na ganito, nag-awala pa sila sa amin. Papasalamat kami kasi nakasalamuhan namin sila. Kaya nagpapasalamat kami na pinuntahan nila at nakalaro namin sila. Nakaka-proud po kasi may kwento mo sa ibang tao. Ganun. Sana po marami po silang matulungan pa po na ibang tao na kagaya po namin o iba pa pong mga nangangailangan. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Romans, chapter 12, verse 10 na nagsasabi, "Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another." Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba.
Not so good news po mga kasangbahay dahil muli na namang magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 60 hanggang 80 sentimos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. Samantala, ang kerosene naman ay posibleng hindi gumalaw ang presyo o kaya naman ay tumaas ng hanggang 10 sentimos kada litro. Kaya sa mga kasambahay nating motorista, magpa-full tank na po kayo bago pa ipatupad ang oil price hike bukas. Ano nga yung mga inaasahan. Pataas. Ayan yung mga bilihin, oil price hike, ayan. At least, feeling ko naman ready naman yung mga kasangbahay natin at dahil may mga 13th month pay, dyan naman pupunta yan. Nakakalungkot naman, no? Sayang naman yung 13th month kaysa sa ibang mga bagay na gagamit nilang pupunta lang sa transportation. Pero may mga, alam ko naman may mga ibang means naman. Alam ko di ba may mga libreng sakay naman yung ibang mga public transport natin, di ba? Na pwede nilang i-take advantage yung mga ganong mga transportation. Kasi nga, pag sa mga panahon ngayon, minsan, mas gusto mo pa minsan mag-commute. Kasi nga, ang traffic. Sobrang traffic, lalo na sa pagka-holiday season talaga. Although, minsan, may mga panahon naman na maluwag na. Tulad kahapon kasi, maluwag naman yung pag Sunday, maluwag naman. Pero, may mga oras pa rin na akala mo hindi Sunday. Parang hindi linggo. So para expect natin towards the end of December. May mga pasok pa rin yung ibang mga estudyante, 'di ba? Huwag lang talagang sasabay sa mga rush hour kasi hanggat may pasok ang estudyante, mahirap talaga yung galawan ng transportation natin. Kasi kanina medyo napansin ko, kasi ibang mga schools malapit sa amin, wala nang klase. Talaga? Maluang-luang yung yung kalsada. Kaso pagpasok mo dito sa main road, yun na uli. Kanina nga wala akong masakyan. Diba? Mga pa lang yun, mga 6:30. Tapos nung last week nung lumabas tayo, Thursday ba yun? Tayo lumabas, parang wala pang rush hour ng mga 4 p.m. 5 siguro. 4 ganon. Ako umuwi, sobrang traffic. Galing lang ng North EDSA. Papunta dito sa Balintawak. Parang 1 oras ako. Sabi ko, bakit ganito? Sobrang traffic. Kasi 4 o'clock, may uwian na rin yan ng mga estudyante. Tapos ng mga kumpanya, mga private yata or public, hindi ko sure. Kasi alam ko, di ba, nagmaaga sila ng 1 hour. Kumpara dun sa regular. So may lumalabas ng 4, may lumalabas ng 5 para hindi sila bulto ng alas 5. Tsaka yung mga yung mga malls na madadaanan, parang traffic din talaga. Siguro kasi marami nang bumibili ng mga kung ano-ano. Siyempre mag-holidays na, di ba? Meron dyan tinatawag na parang rush shopping daw na weekends, tapos mga hapon ginagawa. Kaya rin talaga, traffic. Konti ang nagko-commute kasi mga groceries ang binibili. Hindi kayang i-commute talaga. Kailangan nakasasakyan. Saka extended nga rin ang mga mall hours. Kaya expect din natin na kahit na mga alas 9 na, baka medyo traffic pa rin po yan, especially dito sa Manila. At syempre po ito na, atensyon naman po sa mga pasaherong sumasakay sa MRT. Magpapatupad po ang MRT3 ng adjusted operating hours bilang paghahanda po sa holiday season. Palalawigin ang operation nito mula December 16 to 23, kung saan magiging 10:34 p.m. po ang huling biyahe ng tren sa North Avenue Station at 11:08 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Normal revenue hours naman po ang susundin para sa mga unang biyahe sa umaga. 4:30 a.m. sa North Avenue at 5:05 a.m. sa Taft Avenue. At tuloy-tuloy naman din po ang biyahe sa December 24 at December 31, kung saan ang huling biyahe ng tren sa North Avenue ay 7:45 p.m. at 8:23 p.m. naman sa Taft Avenue. Normal revenue hours naman po ang susundin para sa mga unang biyahe sa umaga, 4:30 a.m. sa North Avenue at 5:05 a.m. sa Taft Avenue. Para naman po sa December 25, 2024 at January 1, 2025, eto na. Pareho pong aalis ang mga unang tren sa North Avenue at Taft Avenue ng 6:30 a.m. Ang huling biyahe naman po ay 9:30 p.m. sa North Avenue at 10:09 p.m. po sa Taft Avenue. Samantala, normal operating hours naman po ang ipatutupad sa December 26 at 27, 2024 at mula January 2, 2025 hanggang sa mga susunod
na araw. Ayan, medyo kung nalito po kayo sa schedule, mga kasangbahay, balikan nyo na lang po sa official page po ng MRT. At saka syempre, i-take note nyo po yung mga oras na to kasi kahit papaano, kahit sabihin natin na may mga schedules na ganyan, expect din natin na marami ang sasakay. Baka ma-delay po kayo ng ilang minuto sa pagpila, pagkuha ng po mga tickets po. So, maigi po na alam nyo po yung schedule. Tsaka sa madalas na gumagamit yan, napaka-big deal nung oras. Kasi diba? kung maliliit ka man or kaya mas mapapaaga ka, mas maganda alam mo rin kasi kahit napaaga ka, kung maaga rin magsasara ang MRT, di ba? Kaya bantay-bantay din tayo, mahirap na matulala sa train station. Kadadating ng eksakto na 10:34, ganyan. Tapos paakit ka lang. Hindi naghihintay ang tren. Bahala ka dyan. Nakamahirap, kunyari, nasarahan. Kasi naranasan ko na yung masarahan ng LRT pala. Di ko alam na ganong oras magsasara yung LRT nung panahon na yun. Oo. Kasi kumbaga last trip na yun talaga. Pag naiwan ka, alam nga, balikan ka pa nun. Naranasan ko kasi maubusan ng tren talaga. Minsan wala kang choice kundi mag-commit sa baba. Ang problema naman, kapag sarado na ang LRT, siksikan naman kayo sa baba. May mga option ka sa baba, may mga bus, pero siksikan talaga. Paano kunyari, ngayong holiday season, minsan baka kunyari galing ka sa mga get-together, tapos gabi ka na makakauwi, makikipagsiksikan ka. Delikado rin talaga sa mga may mga bit-bit ka pang mga regalo, mga pagkain. Yung mga raffle giveaway, minsan ka lang nanalo. May isip mo na lang, what if ipamigay? Kasi pag ganyang mga parang parking lot talaga ang mga kalsada, talagang walang galawan. Paglabas mo doon, may anak ka na ganun. Hindi totoo yan. Naranasan ko kasi yan na 6 p.m. Pinalabas ako, OJT to 6 p.m. Nakauwi ako sa bahay, 11 p.m. 6 p.m. tas 11 p.m. Galing saan? Nakailang episode na ako ng K-drama. Galing na ako dito sa Taguig. Tapos hanggang Quezon City. Ganun kalala. Yun nga epekto. Yun nga epekto kapag kunwari mga tren natin wala. Lahat talaga magsiksikan sa jeep. Tapos pero syempre gagastos ka pa yung mga pwedeng nating option is yung mga motorcycle taxi, di ba? Kung malayo pag ganun kapag medyo in demand tumataas din yung presyo, di ba? Maraming gumagamit. Kaya magandang on time talaga tayo sa mga ganito. Or agahan na lang din talaga kasi. Saka kung walang gagawin, what if nang gumala? Manahimik muna sa bahay, gano'n. Parang ibigay natin doon sa talagang mga kailangan din lumabas. Pero feeling ko marami-rami na rin dyan ang mag-sustain na lang din sa bahay. Or yung iba kasi, kapag bakasyon na sila, maaga na sila papunta na sila ng mga Boracay. Schedule natin mga kasambahay. Pag silip mo lang gano'n sa bahay, parang atras ka na, hindi ko kaya yung mga gano'n. Pero sige mga kasambahay, good news naman tayo para sa mga persons with disabilities. Sa lungsod po yan ng Pasig. Simula po kasi bukas, December 17 hanggang December 23, 2024, magkakaroon po ng distribution ng 2024 cash gift para po sa mga PWD mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Paunawa lamang po na ang mga kasali lamang sa listahan ng 2024 cash gift ay ang mga PWD na nakapagpa-validate noong April to June 2024 sa naganap na Pasig City Validation 2024. At ang mga na-isyuhan ng PWD ID hanggang September 2024. Ang mga registered PWD na may edad 60 pataas ay hindi na po kasama sa makakatanggap ng cash gift na ito dahil kabilang na sila sa mga benepisyaryo ng handog pasasalamat cash gift para naman po sa mga senior citizen. Paalala naman po sa mga kukuha ng kanilang cash gift, kung ang magkiklaim po ay ang PWD, dalhin po ninyo ang inyong original PWD ID at 2 photocopies ng PWD ID na may 3 pirma o thumb mark ninyo. Kung ang magkiklaim naman po ay representative ng PWD, kailangan po ang mga sumusunod na pakitake note po, original PWD ID, 2 photocopies ng PWD ID na may 3 pirma o thumb mark ng PWD. Authorization letter na may 3 pirma o thumb mark ng PWD. 1 photocopy ng government-issued ID ng representative na may 3 pirma. Printed photo ng PWD at representative na magkasama at nakaturo sa kasalukuyang araw o linggo sa kalendaryo. At certificate of guardianship kung ang PWD ay menor de edad at ang representative ay hindi ang kanyang biological parent.
Para makita ang listahan ng mga pangalan ng mga kasali sa 2024 Cash Gift for PWD at ang schedule po kung kailan at saan ninyo ito maaaring kunin, bisitahin lamang ang Pasig PIO official Facebook page. Meron silang special na reminder na yung mga nakapagpa-validate nung mula April hanggang June 2024. Tapos yung mga nakakuha lang ng PWD ID ng September 2024. So, take note po Saka magre-release naman pala sila ng list of names. So, abangan din natin if kasama po kayo doon sa mga mabibigyan ng ating cash gift para sa mga PWD. Again, PWD po na hindi pa senior citizen. Yes. Kasi once na umabot na daw ng 60 years old, kasama na po sila doon sa isang klase naman ng pagbibigay ng cash gift para sa mga senior citizens. So, ito talaga para sa PWD lang. Baka malita, akala nila dalawa yung cash, sa kanila, yung cash gift sa kanila. Pero ang galing, no, kahit senior ka or hindi, basta PWD, may cash gift ka. Diba? Ang gandang Pasay, tama ba? Pasig PIO. No? Ang gandang initiative nga naman para sa mga PWDs. Kasi syempre, diba, rin natin yan, alam natin may mga limitations, challenges din ng mga PWDs natin. Kaya malaking tulong para sa kanila. No? At ito naman, abiso naman mula sa Navotas City Government. Ito po may handog pong libreng flu vaccine ang lahat ng health center sa lungsod para sa mga Navoteño senior citizens. First come, first serve po ang sistemang ipinatutupad dito po sa mga health center. Para po makatanggap ng bakuna, kailangan kayo po ay 60 years old pataas at wala pang flu vaccine sa nakalipas na taon. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen ID, PhilHealth ID at Navorehistro QR code. And para po sa mga natin, taga Navotas na senior citizens, i-take advantage po natin ito dahil libre po ito pong flu na vaccine kasi alam naman natin, 'di ba, itong mga panahon na to marami ding nagkakasakit, nagkakaubo, flu season, siya yung rin natin yung mga pwede rin daw kasi itong mag-complicate sa mga iba't ibang sakit katulad ng mga sinasabi lang flu-related complications na pwedeng maging bronchitis, pneumonia, tas iba't iba pang mga respiratory diseases. Kaya maganda po i-take advantage natin lalo na yung mga seniors din natin na may mga kasamang baby sa kanilang mga bahay. Di ba? Syempre pareho silang madaling magkahawaan. Kaya 'di ba maganda yung may mga vaccines tayo. Tsaka yung community rin as community kapag yung mga seniors natin na kumbaga madaling mahawa, vulnerable sa mga ganitong mga diseases, merong protection, 'di ba, para sa mga nakakasama rin nila sa household. Wala namang binanggit kung limited slots lang ito, no? Basta senior citizen. Senior citizen. Siguro meron silang allotted na para sa mga rin sa mga taga Navotas. Pero magpapaano lang tayo, yung mga pupunta po, dadalhin lang natin yung mga requirements, katulad nung nabanggit kanina, yung mga, kumbaga mga IDs natin, PhilHealth IDs, at yung mga pagkakakilanlan. Kaya take advantage po natin to para sa mga senior citizens. Pero wag din natin iasa na lang sa flu vaccine yung maging natin resistensya. Maigi pa rin, nakakain tayo ng healthy, matutulog tayo ng maaga, wag natin abusuhin yung katawan natin, lalo ngayon. Kasi syempre, di ba, sa UPK nga natin, pinag-uusapan natin yan, natin abusuhin yung katawan natin. I-practice pa rin natin yung mga healthy na lifestyle natin para hindi tayo magkasakit. Pero expect din siguro nila na usually kasi pag may flu vaccine, di ba nilalagnat ng kinabukasan? Normal daw yun. Normal naman po yun. At ito naman po, public service announcement naman po mula sa Quezon City LGU. Sa lahat po ng mga nais kumuha ng civil service exam para po sa nalalapit na March 2025 CSE pen and paper test, maaari na po kayong magsumite ng aplikasyon sa Quezon City Hall sa darating po na December 18, 2024 hanggang December 20, 2024. Gaganapin po ito sa covered walk sa Quezon City Hall mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Para po sa karagdagang information, makipag-ugnayan lamang po sa Civil Service Commission o sa itinalagang tanggapan na nangangasiwa ng pagsusulit. Para po sa iba pang updates, i-check lamang ang QC Gov official Facebook page. Ayan. Pwede na po kayo mag-submit ng application. Pero ang alam po, kailangan naka-register muna po kayo. Naka-post naman po yan sa sa official Facebook page po ng Civil Service Commission at doon mismo po doon sa Quezon City LGU. Para po makita nyo kasi baka mamaya hindi pa kayo nakapagpa-register, magsasubmit na kayo ng application. Alam ko may process po talaga yan. At saka yung sa mga social media nakikita ko, meron ng mga nagre-review. Sabi ko parang,
ang galing naman nila, parang sobrang naghahanda na sila. March pa naman yung nila, civil service exam. So, galingan niyo po. Sana maraming makapasa. Oo, tsaka kung mga nagpaplano, di ba, na magtrabaho sa government agencies, mahalaga yung civil service exam. But alam ko, hindi naman kailangan college graduate dyan Basta mapasa mo yung exam, kasi mga kaklase ko nag-take yan, nag-aaral So, yun nga, i-take advantage habang nag-aaral kayo para hindi nyo pa daw limot yung mga pinag-aralan. So, mas madali na sa inyo yung civil service exam. Yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Isa sa hinahangaang volcano sa buong mundo ay ang Mount Fuji sa bansang Japan dahil sa napakagandang cone shape nito. Mahigit 300 taon na ang nakalilipas nang ito ay huling pumutok. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. December 16, 1707. Sa araw na ito ay naitala ng mga scientists ang huling pagputok ng Mount Fuji sa bansang Japan. Ang Mount Fuji ay ang highest mountain sa Japan na may taas na 12,388 feet o 3,776 meters. Ito ay isang dormant volcano dahil matagal na itong hindi pumuputok, ngunit classified bilang isang active volcano. Ang bulkang ito ay maraming beses nang pumutok at ang naitalang huling pagsabog nito ay nangyari noong December 16, 1707. Nagbuga ito ng tone-toneladang tephra sa atmosphere na kinabibilangan ng volcanic ash at volcanic rock, tulad ng pumice at scoria. Tinakluban ng tephra ang nooy syudad ng Edo na ngayon ay sentrong bahagi ng Tokyo na ang layo sa bulkan ay 100 kilometro. Dahil sa nangyayaring volcanic eruption ay maraming tahanan ang napinsala, naapektuhan din ang agrikultura at marami ang namatay sa gutom. Noong 2013 ay isinama ng UNESCO ang Mount Fuji sa World Heritage List bilang isang important cultural property. Sa kasalukuyan, ang Mount Fuji ay isa sa pangunahing tourist recreational destination sa Japan kung saan daang-daang libong tao ang umaakyat dito tuwing summer. Bago pala nagkaroon ng eruption, nagkaroon muna pala ng earthquake, yung Hoei earthquake. Hindi na bago sa Japan yun. Oo, October 28 siya. So parang nasa 49 days daw bago nag-erupt itong Mount Fuji. Tapos yung sinasabi nila, parang nagkaroon daw kasi ng cracks and fractures yung Earth's crust. So nagkaroon ng parang paggalaw nga, nagkaroon ng tremors, nagkaroon ng mga seismic activity, tapos doon daw nagkaroon ng mga magmas para sumabog siya, ganyan. Tapos, nananahimik lang naman kasi ito. Pero dahil nga dun sa earthquake, na-destruct din yung mga areas nila, tapos ang dami daw, parang agricultural land kasi yung dito sa area ng Mount Fuji. So, marami daw ng mga ashfall, tapos marami rin daw nagkaroon ng sakit during that time. So, ang sinasabi rin nila, after nun, parang nahirapan sila nga makarecover. Pero ngayon naman, dahil parang ilang years na din, sobrang tagal na, 1707 yung last na eruption nito. Binabantayan naman ng mga modern na mga scientists. Marami na din silang parang na gawa ng mga sa technology para matrace kung kailan ba magkakaroon ulit ng eruption. Kasi nga, parang ang dami nang nasa area nito na parang mga business. Diyan nga, sa summit nila, merong parang talaga yan, trail na talaga na pinupuntahan. Tapos maraming mga turista. So sabi, baka pag nagkaroon ng eruption ulit, mas marami ng parang mga baka casualties, ganyan. Pero yun, tingnan natin, sana wag naman. Oo. Tsaka, pero nakakagulat dito. Kasi syempre, ang ganda nito, perfect shape na yung sinasabi nila di ba? Pero naging siya, part ng UNESCO World Heritage Site, hindi dahil dun sa ganda ng niya, hindi dahil sa perfect cone shape siya. Kasi yung cultural significance niya. Kasi napakadami daw talagang mga arts, mga poetries, na talagang ang pinaka-highlight talaga nila is itong Mount Fuji. So sabi nila, hindi nila kaya, parang hindi nga daw sapat, di ba? Yung kumbaga yung pagiging part ito ng UNESCO World Heritage Site para daw ma-justify kung gaano siya
ka-beneficial, kung gaano yung contribution niya dun sa history ng Japan. So talagang ang laki ng pagtingin nila dito sa Mount Fuji, mataas yung kanilang parang tinatawag is respect din dito sa sa lugar na ito. Kasi before daw pala talaga, mga lalaki nga lang daw pwede umakyat dyan before. Nung 19th century lang nila hinayaan or pinayagan na may umakyat na mga babae. Ganun nila nirerespeto yung Mount Fuji. Kaya hindi na rin nakakagulat na naisama siya sa UNESCO World Heritage Site. Nilaban ng Japan yan. Pero may may sinasabi rin sila dito na parang may mga nagtitrek din daw, pero syempre yung pa rin doble ingat. Kasi sinasabi na may mga silang sinasabi na climbing season ng from July to early September. Tapos ang dami rin palang nagka-climb kasi parang popular challenge daw sa mga mountain climbers na kumbaga Mount Fuji, kunwari nakapunta ka na dyan. Wow, parang nakapunta ka na dyan. Parang siya, parang feat. Tapos 300,000 na climbers annually daw yan every year. Tapos yung tourist din, ang daming pumupunta, sinasabi na millions daw every year din annually yung mga pumupunta dito. Tsaka pa lang Mount Fuji, one of the most photographed mountains in the world. Kasi ang ganda nga naman, di ba? Sa pictures pa lang what if kung sa kumbaga sa makita ko pa ng personal, di ba? Kaya kumbaga, rin to, isang sinasabi nga ni Tini, parang icon talaga to ng isa sa mga icon ng Japan. Tsaka yung rin, yung sinasabi ni Ira kanina na kapag, pag sinasabi ng experts na kapag nag-erupt daw to, malaki yung damage sa transportation, tsaka sa tubig sa Tokyo, na pwede daw ma-contaminate yung mga reservoir nila. Pero ayun yung mga sinasabi ng kumbaga prediction ng pero ngayon naman 'di ba hindi naman siya ganoon ka pinag-uusapan. Tsaka yung Japan naman kumbaga expert din sa mga when it comes to earthquake, 'di ba? Kasi laging may earthquake diyan. Pero yun, yung significance ng Mount Fuji is talagang malaking bagay para sa Japan. Grabe yung paghahanda na ginagawa nila, nakakainggit. Magagaling sila. Pinapangalagaan din sabi mo ng World UNESCO Heritage Site. Kasi bukod nga dun sa inaalagaan yung mismong site na yun dahil nga naging very impactful nga siya sa literature ng Japan. Doon may mga unique flora and fauna rin na nandun sa lugar na yun na kailangan din ma-preserve. Meron siyang, alam ko dun sa may around the area ng Mount Fuji, meron specific type of parang goat or antelope na hayop na dun lang nakikita, tsaka bear sa Japan na dun sila nakatira around sa Mount Fuji na pinapangalagaan. Na kasi pag kunyari, minsan 'di ba may mga lugar na kapag masyado nadadayo ng mga turista na pollute yung lugar, na gugulo yung mga wildlife doon dahil nga masyado maraming tao, nabubulabog minsan yung mga hayop. Isa yun sa pinangangalagaan. Kaya may mga alam ko nung kailan nabalitaan ko kasi ako matagal na akong gusto talagang pumunta ng Japan. Tapos nabalitaan ko may isang area na parang papunta sa Mount Fuji or parang may view ng Mount Fuji na nakaharas minsan yung mga tawag doon, resident, yung mga local doon. Nahaharas ng mga turista. Nakikita ko yung mga video na nakikita ko yung mga video na tinututukan nila ng camera yung mga nakababae na kimono, yung mga Japanese talaga doon na akala nila din parang pwede mong picture na lang nakala mo parte ng tour mo. May mga ganun nangyayari. Kaya minsan yung mismong mga lugar doon, yung mga residente, minsan hinaharangan nila yung mga lugar na papunta sa Mount Fuji. Kaya yung isang lugar doon, parang nilagyan nila ng net para hindi dayuhin ng mga turista yung lugar. Kasi isa yun sa mga magandang spot para picturean yung Mount Fuji. Ginawa, hinarangan nila. Pero ngayon, tinanggal na. Pero kasi binigyan naman ng mga sanctions naman yung mga turista na lalabag naman doon sa mga ganong. Kaya maganda bago tayo pumunta talaga sa mga bansang gano'n, no? Alamin natin yung culture, alamin natin kung ano yung dapat at hindi natin dapat gawin. Hindi yung pupunta lang tayo, nakala mo nagbayad ka ng plane ticket mo, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mo. Lalo na sa mga ganong bansa. Yung latest pala din na naging issue nga ng Mount Fuji na yung snow cap niya, parang sobrang late. In 130 years, sobrang na-delay yung snow cap na wala pa siya. Parang November 2, wala pa siyang dati daw early October, meron na kagad na snow dun sa ibabaw ng Mount Fuji. Yung pa naman yung ibang inaabangan ng tourist. Alarming na yun talaga dahil sa klima natin, talagang yung global warming sobrang
laki na nagiging impact sa mundo natin. May mga talaga, may mga changes na mangyayari din sa environment dahil din siguro sa atin. Tsaka ang dami rin talagang problema, kumbaga, naranasan niyo na ba yung magkaroon kayo ng kumbaga, mabigat na problema? Oo, naranasan mo na yan. Lahat naman siguro tayo, di ba? Nakaranas ng ganyan. Tsaka kapag dumaranas tayo ng mabigat na problema, ang agad nating dapat na lapitan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panoorin natin ang isang kwento na nagpapakita kung gaano kalaki ang nagagawa ng isang maningas na panalangin dito sa ating Kristiyano drama. Panginoon na aming Diyos, Ama, salamat po sa bagong araw na ipinahiram mo sa amin. Samahan mo nawa kami sa aming mga paggawa. Ingatan mo po nawa ang aking pamilya. Tulungan mo po kami sa aming paghahanap buhay. Inihahabili namin sa iyo ang aming buhay, Ama. Kalooban mo nawa ang siyang magyari. Amen. May lumpia pa pala. Wait lang. Sige na, kain na. Beo. Mahal, nagpipray yan. Beo. Hello po, sir. Good morning. Ay, opo, nakahanda na po. Sige po, check ko lang po. Wait lang po. Sige po, sir. Mahal, wait lang nga. Tumatawag kasi si sir. Sige. Ito ka lang. Gusto mo? Sige, kumaha ka. Taga po. Jerome! Jerome! Glory! Glory! Anak mo! Jerome! Glory! Anak! Jerome! Idala na sa ospital! Nangita niya! Binigay ko lang. Binigay ko lang ng konti. Kuya, please! Dito ka na lang muna. Bakit pa kasi pinakain ng gatas? Si kuya naman eh. Yan mo na yan. Aksidente lang naman yung nangyari. Huwag ba nasisihin kuya mo? Buti na halang may natira pa tayong pera. Di ko alam anong gagawin ko. Pinagkakasya na nga lang natin pera na panggastos para sa kanya. Tapos, minsan kinukulang pa. Hirapan na ako, mahal. Kailangan na nating ibenta ang jeep. Hindi na natin afford na may ibang magkasakit pa. Tapos ngayon sa Jerome pa. Hindi ko na alam kung anong mangyayari kung pati itong bahay kailangan natin bitawan. Panginoon, tulungan mo po kami. Ipuin mo po ang karamdaman ng aking bakit. Patatagin mo po ang loob ng kanyang mga magulang. Wala po kaming ibang malalapitan, Ama. Diyos ka pong hindi nagpapabaya sa kanyang mga lingkod.
Nakikiusap ako, Ama. Tulungan mo po kami. Kumain ka na? Basta po, kuya. May sasabihin sana ako sa'yo. Rory, sorry. Sorry dahil ako yung kasalanan sa nangyari kay Jerome. Kuya, okay lang yun. Ano ka ba? Okay na naman si Jerome eh. Hindi, Glory. Uigat lang ako. Panalangin lang kaya kong gawin. Hindi ganun yun. Hindi dapat nila lang ang panalangin. Kuya, alam ko buong buhay ko. Saksihan ko, kuya. Saksihan ko ang pagtinig ng Diyos sa lahat ng mga panalangin mo. Mula nung nagkamuwang ako, nung nabuntis ako, nung naaksidente ka. Sa tingin mo, kaya ko to na mag-isa. Hindi. Hindi, kuya. Kaya huwag mo nilalang yung panalangin. Kasi dinidinig ng Diyos ang mga panalangin mo. Anak, na nagagawa ng manalangin, kuya. Salamat sa Diyos sa'yo. Sa hibot ayan. Ganda, no? Talagang kasi di ba tayo naman talaga, lahat naman tayo nagkakaproblema rin, whether mabigat man yan o hindi. Pero ayun yung magandang values na maiwan din sa atin na kapag nagkakaproblema tayo, una nating lalapitan ay ang Diyos. Di ba? Ang gandang reminder din dito sa Kristiyano drama na kahit may mga problema tayo na hindi man natin alam kung ano yung dahilan, pero knowing na hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin kakayanin. Di ba? Yung nire-remind din sa atin sa Bible na kapag may mga ganyan, may mga worries tayo, may mga hindi tayo maintindihan, ilagak lang natin sa Panginoon at manalangin tayo, 'di ba? Tsaka kung tayo naman ay walang problema, siguro time din natin yun para maging sagot naman para sa problema ng iba. Na, diba, na parang magamit mo yung sarili mo na ikaw yung maging solusyon doon sa problema ng kapwa mo tao, diba? Na ikaw pala yung sagot sa panalangin niya. Kaya maging ano tayo, huwag tayong mag-urong ng ating mga kamay, lalo na kapag dating sa mga pagtulong sa ating kapwa. And speaking of pagtulong, mga kasambahay, Monday ngayon. Alam ko, inaabangan nyo rin to. Kumustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brad Melvin Arbo. Good morning po, Brad Melvin. Yes, good morning sa iyo, Sis Tini, at sa inyong lahat dyan sa studio. At syempre, sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. At ngayon nga po ay tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa ating MCGI Clinic para po sa ating mga kabayan nagsadya po dito ngayong umaga para maka-avail ng mga libreng medical services, dental and optical, pati na po legal services dito po sa ating MCGI Clinic na matatagpuan po sa lokal po ng Doña, dito po sa Polanco Street, Doña Orani, Bataan. Ito po ay bukas every Monday at ang ating registration po ay nagpapasimula ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. ng umaga. Ayan. At ngayon nga po, nakita po natin talagang marami pa po tayong mga pasyente na nakaantabay sa sa kanilang turns, sa kanilang, na sila po yung matawag ng ating mga doctors para po sa consultation, optical at pati na rin po sa dental. Ayan. Ito po ngayon, ay, meron na tayo ditong kakapanayaming isang doktor natin, alamin natin, ano ba yung mga usual na mga karamdaman ng mga nagpapacheck up dito po sa ating MCGI Clinic. Hello po, good morning Doc, pasensya na po sa abala. Sino nga po kayo? Good morning po. Ako po si Dr. Miriam Malyari po, General Medicine po. Ayun, Doc Miriam. Ano po ba yung mga usual na mga nakita niyo pong mga nararamdaman ng mga nagpapacheck up po dito sa ating MCGI Clinic sa umaga pong ito? Yung usual po nating mga kaso sa pedya po, since December po ngayon,
malamig po ang panahon, usually po ubot sipon, nilalagnat. Tapos sa adult naman po, ang usual naman po natin, yung may mga maintenance. So yung may high blood po, yung matataas yung cholesterol, yung matataas po ang uric acid, yung iba po may CKD or yung chronic kidney disease. Tapos yung iba po, hihingi po ng gamot, yun po. Dok, ano po bang pwede nyo maipayo naman para makaiwas po yung ating mga kabayan sa mga ganun pong karamdaman? So, dun po sa pedya, since malamig nga po yung panahon, yung mga ubot sipon, maganda rin po, nakakainom po ng mga vitamins yung mga bata. Tapos, naiiwas po natin sila sa mga triggers. Usually po yung mga, yung hindi po nawawalang mga ubot sipon, usually na-expose sila sa mga usok. Then, dun po sa mga adult naman po, syempre po sa high blood, iwasan po natin yung, usually po, lifestyle modification din po talaga. So, yung mga kinakain po natin, yung iwasan po natin yung mga masyadong maalat, yung mga masyado pong makarne, tapos po yung lagi pong prito, yung mga mamantika pong pagkain, yung mga taba po ng baboy, yun po kasi usually nakakapagpataas ng cholesterol. Then, maliban po dun sa pagkain po, maganda rin po kasi na nakakapag-ehersisyo. So, usually 30 minutes to 1 hour per day, 5 times a week. Yun po yung recommendation po para yung mga stored fats na hindi po kailangan magamit po ng katawan at hindi po siya mag-accumulate dun sa mga artery, yung mga ugat. Yun po, tapos makatulong din po siya para makabawas din po ng timbang, para po dun sa may mga gout, sa mga matataas po yung uric acid, yun po. Ayun. At syempre, Dok, yung regular check-up dito sa ating MCGI Clinic. Ayun. Salamat po sa Diyos, Dok. At syempre, puntahan din naman natin itong ating pharmacy. Kasi usually, sa mga pharmacy daw, pagka sa mga medical mission, ang alam ng mga tao, ang meron lang po yung mga paracetamol o yung mga over-the-counter na medicines. Tanungin niya natin itong ating naka-duty po dito ngayon na pharmacist. Pakilala po muna nga kayo. Sino nga po kayo? Good morning po mga kasabay. Si Heidi Garperio po, Bradwell. Parang kilala ko to eh. Si Heidi, ano po ba yung mga gamot po natin dito available? Pwede niyo po bang maisa-isa? Kukulangin po yung oras mag-isa-isain. Pero awat tulong naman po ng Diyos, marami tayong available po na gamot sa hypertension, sa cholesterol, may mga antibiotics din po tayo, may vitamins, may mga pain relievers, sa hika, sa ubo. Awat tulong ng Diyos, marami po, Brad Melvin. Usually po ba, ano po ba yung usual na i-dispense niyo po dito sa ating pharmacy naman? Opo, yung gamot po sa hypertension, yung mga losartan, amlodipine, tapos meron din pong reseta sa dugo, clopidogrel, at yung mga sa cholesterol, atorvastatin, ayun po, Brad Melvin. Yun, ano may papayo niyo po sa ating mga kawasang bahay? Regarding sa pag-inom naman ng mga gamot, pwede ba yung kahit ano na lang, iinom sila, bibili sila ng sarili nilang gamot? Opo, yun po yung lagi nating binibili na wag mag-self-medicate. Ugaliin po natin na magpatingin sa atin pong mga doktor para properly guided po tayo sa pag-take ng gamot. Ayun, yan po ating MCGI Pharmacy na kung saan pag-uwi po, pag-alis po dito ng ating mga pasyente na nakapagpa-check up na, ay meron po silang gamot na madadala na po, may uuwi para po sa kanilang gamutan. Kung yan man po ay 1 linggo, 2 linggo o 1 buwang gamutan, kompleto po yan na maiinom po ng ating mga pasyente na magpapacheck up dito sa ating MCGI Clinic. At syempre, nandyan po yung ating optical, pati na po yung ating legal. At andito rin po yung ating mga kasama sa BH Party List, kasama po ang kanilang mga volunteers na mga massage therapist para po mag-service po sa atin. At syempre, kuya, nandyan din po yung ating 2 libreng sakay na tricycle para po sa ating mga kasangbahay na pupunta po rito at yung iba po ay namamasahe lang, bumababa po dyan sa may bandang kanto. Sila po inihatid na po dito, papunta po dito sa ating lugar at mamaya naman po pag-uwi ay ihatid din po sila hanggang doon po sa may kanto para po sila ay hindi na maglakad, papunta po dito sa ating MCGI Clinic. At update lang tayo, Sis Tini,
Ngayon, as of 7:30 po ng umaga, meron na po tayo na paglilingkurang kabuang 231 na mga pasyente. 70 po dyan ay medical adult consultation, 18 po dyan ay pediatric consultation, meron po tayong 35 sa dental services, 19 po dyan ay bunot, at 16 po dyan ay para po sa dentures. At ang ating optical consultation naman po with free reading eyeglasses ay 54 na po sila. At ang ating legal po na consultation, meron na pong 4 na nakapagpalista. At ang ating pong massage, marami-rami po ang mga nagpamasahe po ngayon. 34 po sila at ang ating gupit ay 16 for a total of 231 sa umaga pong ito. At yan po ay magtutuloy-tuloy pa dahil ngayon po ay maaga pa naman, halos alas 8 pa lang po tayo. Hanggang 9 o'clock po ang ating registration, kaya hali-bahali na kayo. Punta na po kayo dito, habol na po. Yung mga gusto pang makahabol po para makapag-check up tayo dito po sa ating MCGI Clinic sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Balik po sa inyo dyan, Sis Tini. Yes, salamat po sa Diyos, Brad Melvin, Arvo, at syempre sa lahat po ng mga kapatid natin na walang sawang sumusuporta, tumutugon dyan sa mga pangangailangan ng ating mga kasambahay na pumupunta dyan sa ating medical mission. And this time, i-acknowledge naman po natin yung ating pong mga doctors, si Dr. Domingo Nomos, Dr. Miriam Malyari, Dr. Melanie Peñaflor, Dr. Serena Carlos. Kasama rin po natin si Sis Ruth Soriano and si Sis Joanne Mercado para naman po dun sa mga kababayan natin na may legal concern. Siyempre, nandyan din po ang MCGI medical staff, sina Brad Amor Tulalian, Sis Louie Morial, Brother Raymond Rivese, Sis Cresanta Batanes, Brother Stephen and Sis Leia Campanilla, Sis Heidi Valderamos, at Sis Agnes Di Masuhin. At katuwang din po ang BH Party List, kasama sina Miss Lelia Valdez Gulane at si Miss Cindy Lelis, Miss Juanita Cruz, Miss Maria Teresa Laitok. Ayan, kasama rin po natin sila dyan sa ating medical mission dyan po sa Bataan. At ito ay every Monday dyan sa Bataan. Pero meron tayo sinasagawa Monday to Friday dyan naman sa Pampanga, diba? Tapos every Friday dito sa Marikina. At kasama nyo kami dyan mga kasambahay. Kaya kung may mga kailangan po kayong atensyong medical, or kaya iba pang mga legal concerns, punta po kayo sa mga MCGI Charity Center. Kasi meron na rin tayong UNTV Action Center, diba? Sa booth, government agency booth din natin sa, lalo dun sa Marikina. Tuwing Friday po yan. So, ma-accommodate po kayo mga kasangbahay. Lapit lang po kayo. Yes. And yung ating mobile dental and optical clinic na patuloy na umiikot sa iba't ibang panig ng bansa, abangan nyo rin po sa inyong mga lugar. Sayang at libre rin po yung serbisyo na ibinibigay ng ating mobile dental and optical clinic. And this time, ituloy-tuloy na natin ang saya dahil we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliu Complex Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury drug outlets. And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam nyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, number one. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360.
Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita kayo tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning